Sumainyo ang kapayapaan. Ang kadakilaan ng Ama ay di kumukupas. Ang kapangyarihan niya ay hindi lilipas. Ang pagmamahal niya ay hindi mamamatay. Ang pagkalinga niya ay walang humpay. Katapatan niya ay hindi magmamaliw. Pagiging makatotohanan niya ay hindi kailanpaman mawawala. Kaya't kung tuwirang siya'y dadamhin, matututunan ang kanyang kalooban. Kung siya'y tatanggapin, makapag-aharing tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Sa malalim na pagtitiwala, sa matapat na pagtitiwala, tao'y naisasadsyad na yuhulagpos na ganap ng kanyang pananampalataya, ng kanyang pag-asa, ng kanyang pagmamahal sa Ama. Mahirap man, subalit ito'y nairaraos, nakakamtan na makahulagpos. Yaon ang dapat panatilihin, panahanin sa isipan ng sinuman, sapagkat ang amangay walang hangganan ang pagmamahal. Noon, ngayon at kailanman, pantay pa rin naman. Hindi nagmahal siya noon ng tapat at sa kasalukuyan ay karampot na lamang at sa mga susunod na panahon ay mawawala na. Kundi sa buong panahon, siya'y matapat na magmahal kanino man. Kaya't ang ginawa niya noon ay magagawa niya ngayon. At ang magagawa niya ngayon ay magagawa niya pa rin sa mga susunod na panahon. Sa makatwid, mga minamahal ko, ang Ama nga ang tunay na may magagawa sa lahat ng sandali dito sa lupa. Kaya't kung tuwirang siya ang pananaligan, aasahang ganap, ano nga ba ang mahirap para sa kanya? Subalit kay hirap ngang paniwalaan, kay hirap ngang matanggap, sapagkat tao ka lamang. Hindi mo siya lubos kilala. Hindi mo siya lubos nakita. Lalo't higit kung wala kang pagpapahalaga sa mga nakikita mong mga likha't gawa niya na napaka-imposible kung susurin mo hindi mo kaya. Hindi mo makikita ang kanyang ginagawa. Hindi mo makikita ang kanyang gagawin. Hindi mo kailanman makikita ang kanyang ibibigay na himala. Sapagkat hindi doon nakatuon ang iyong isip, sapagkat hindi doon nakatuon ang iyong damdamin, sapagkat kung di nakatuon doon ang mga layunin, kailan may di mababanaag ang liwanag na dulot niya. Kaya nga't ang nais niya'y maghanap sa lahat. Ang liwanag na yaon ay kamtin na ganap, sapagkat siya nga ang tunay na liwanag na di mamamatay, ang dulot kanino man. Yaon ay ang mula sa kanyang Espiritong banal. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama ng lahat, puspos ka ng liwanag, laganap sa daigdigan. Hindi mamamatay, hindi maglalaho kailanpaman. Kaya tuwirang sila'y tanglawan at magliwanag ang kanilang kaisipan. Buksan ang kanilang pangunawa upang mawawaan nila ang iyong tinuturan. Ang mga dinadatal mong pahayag at pag-uulat ay kanilang matanggap na ganap.
Sa gayon, hindi masasakitan ng sinuman para ito'y tanggapin, kundi magaan nilang matatanggap sapagkat ikaw nga ang nag-angkop at nagbigay. Sa kanila na marapat nilang gawin at tupdin, yamang ika'y Ama ng lahat. Kaya't aking itinatawid ang marapat na itawid, yaon ang wika mo, at naisasadsyad mo ang nais mong isadsyad. Kaya't naririto silang lahat, mga ilan lamang sa bilang ng laksang taong inilahagak mo sa daigdig, upang angkupan mo ng buhay, pag-iisip at pananaw, pandinig at panlasa, maging ang paggalaw. Upang ang taong nasasambit mong pinakamahalaga, ang lahat ng sa iyo'y kumilala at tumanggap, may pagbunying ikay, buhay na buhay. O aking Ama, naririto silang lahat. Sa dako kung saan sila'y naroroon pa, na patuloy nananawagan at humihiling sa iyo ng kaliwanagan, na patuloy na nagbabata at naghihintay sa iyong gawain, na patuloy na kumikilala at nananalig sa iyong magagawa, na patuloy na nananampalatayang ika'y mahiwaga, na patuloy na ika'y kinikilala at dinadama. Ama, buklorin mo sila, pag-isahin mo sila, yamang ikaw ang may kapangyarihang tumupad, gumanap at maghandog nitong lahat. O aking Ama, yamang di nila nasisilayan ang sa iyo'y espiritu na kung papaano'y nangungusap sa tao ay naglalahad. Gawin mong marapat ang nagmimithi makatanggap, madama kang lubos sa kanila'y manahan kat, gawin mong templong tahanan ang kanilang lupang katawan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At ang patuloy na sarado ang diwa at walang mawawaan, kahabagan at kaawaan mo sila, yamang di nila natatanto ang iyong mga gawa, ipabatid mong may wakas hangganan ng buhay sa lupa, upang magdumali at magmadali silang hapinkat maapuhap, sa gayon, patuloy na mararagdagan ang iyong mga anak na sa aki nalilikom. Sa pamamagitan ng iyong espiritong hinandog at inalay, at sa katauhan ay gumamit na lubusan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Nananalangin kayo, di baga? Nagagawa niyo bang idulog ang gayong panalangin? Nagagawa niyo bang usalin ang gayon? Maging si Constancia, hindi niya mauusal na mag-isa yaon. Hindi niya yaon masasambit, mabibigkas ng kanyang bibig. Sa makatwid, yaon ang pawang katotohanan. Ang Espiritu Santo ang nagtuturo kung papaano ikay idulog at ihain sama at upang diretsyong panalangin sa kanya ay kalugdan. Kaya't kung sino man ang dinudulog at nakiisa't nakipagtotoo, tuwir ang tatamuhit tatanggapin nila ang tama't marapat na kanilang dapat ikagalak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Maalaala nyo kaya sa tuwi na ang Amang dakila, sa tuwing kayo'y mayroong isip na nalilito, tuwiran kayang madarama, wagas na pagmamahal niya. Kung puso nyo'y bato at isip nyo'y magulot, di mabanaa,
liwanag na kanyang dulo, na marapat niyong matanggap, upang sa tuwin ay magdulot sa inyo ng galak. Taong aking mga mahal, magnilay kayo at magbulay, asamin ninyong lubos ang amay makamtan, madamang tuwiran, upang sa bawat araw kayo'y patuloy na masyahan, manalig na matapat, malakas na umasam, na kayo'y hindi pababayaan, na kayo'y hindi bibigyan, ni hindi dudulutan ang di ninyo kakayanin at di kayang dalhin. Yaon ang totoo, o aking mga mahal, kaya't sa tuwin ay layon ko, may ulat ko ito, subalit ganang pagkatao, walang magmimithin ito. Kaya't ginamit ang tao na pamamagitan ng bibig nito. Saan mang dako mayroon kabutihat kabanalan, natuwirang sa damdamin ay nananahan. Naroon ang Ama sa inyo, naroon paghahari niya, kaya't aliw na minamasdan mga anak niyang matapat. Tarok niyang kalooban, lirip na lirip niya, mga laman ng isipan, mababasa niya. Kaya't halina kayo, tantuin mga tinuturan ko, na ginawa ko pang awit, sa inyo'y nilagak, sa inyo'y pinabati, upang sa himig ko man lang makadamat maantig ang sa inyo'y mga damdamin na namatay at di buhay. Sa damdaming nasa ng Ama, huwag katauhan nyo, pagkat ang nasa niya'y mangibabaw siya't mapagharian kayo. Yan ang totoo at pawang katotohanan, kaya't ang nasa't layon ko'y tuparin ko ito, yamang sa atas niya, pumilit humirang naganap, bilang nakatauhay di na halos mabilang, kung ilang libo sila. Kung tao ang bibilang, hindi niya mababati. Kung tao ang susubaybay, hindi lahat masisilayan. Mga ginagampanan sa iba't ibang dako, subalit kung minsan bigo siya sa kanyang mga panukala, nahain at handog na marapat niyang masilayan. Yaong kanyang mga pinagtiwalaan na makatupad na lubusan. Tao, huwag kayong tumulad sa inyong mga ninuno, sutil at talusira
Nagbago ang diwa't isip ay nawala sa pagtitiwala na mayroon siyang magagawa. Maraming dahilan, marami ang katwiran, gayon pa man walang tugot sa inyo na inaalay niya. Walang paknit, walang puknat, niyang sa inyo'y nilalagak ang marapat. Kaya't ang wika ko, kung mababatid niyo lang at ganap niyong matatanto, mapagliliming ganap kanyang mga nasa, kanyang mga layon. Tao kayo'y masisiyahan, tuwirang tatanggap ng kagalakan. Ni hindi kayo malulumbay, maibsang lubos ang inyong sakit. Yaon ang totoo na layon sa mundo, na nasa ng Amang kamting lahat ninyo, yaong kanyang galak sa inyo'y mailaga. Yaon ang patotoo, mahal na mahal kayo, pantay ang pananaw, timbang ay mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Saksi ang Ama sa bawat segundo, sa lahat ng kaganapan sa ibabaw ng kalupaan. Tigib ng galaksiya kapag kanyang nasisilayan, mga anak niyang nakikipagtotoo sa kanyang espiritu. Puspos ng lumbay siya kapag nasisilayan niyang mga talusirang anak na kanyang minahal, sa kanya'y nakaligta at nilimot siyang ganap. Kaya-aya niyang masdan ang bawat sa kanya'y tama't totoo, katwirang ginagawa. O aking mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag. Sapagkat walang nauna na hindi mahuli, at walang nahuli na hindi mauna. Ang masakit sa bawat isa'y huwag gawin ng sinuman sa kapwa niya. Yamang habilin sa tuwina, ang masakit sa inyo'y huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya't ayon kay Mateo, kailan may hindi ko kayo nakilala. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa
ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay natutulad na isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakis na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Paano mo ba mapapakilala ang iyong pagtitiwala? Paano mo ba mapapatotohanan ang iyong pananampalataya? Kung sa salita lamang at walang kalakip na gawa, hindi ito matuwid sa pananaw ng Amang dakila. Kaya't ang nais niya, gawin mong ituran, gawin mo na isabuhay. Kaya't maliwanag ang kanyang aral. Ang sinumang taong matibay ang pananalig at pananampalataya, daanan man siya ng unos sa kanyang buhay. Nakatindig pa rin ito at di mabubuwal. Sapagkat malakas ang kanyang pagtitiwala at pananalig sa Ama na kailan may di siya pababayaan. Yaon ang katapatan at katotohanan na dapat kamtin ng lahat, sapagkat siyaon ang Ama, ang tunay na mahiwaga, ang tunay na dakila, ang tunay na nakagagawa ng mga imposible sa lupa. Kaya't ang katotohanan kapag nasumpungan ng taong tumanggap at sinabuhay na iyang ganap, tuwirang sa hindi nila namamalayan, tumatatag ang isip, nagbabago ang diwa, nagbabahagi ng ganap ang Ama sa lahat. Sapagkat siya ang katotohanan, siya ang buhay, kaya't ang sinumang matibay ang isip, matatag ang pag-iisip, sa malawak niyang pangunawa at pagtanggap na ganap, kalooban din niya'y hindi matitiba. Patuloy pa rin itong lalalim at palalim ng palalim hanggang matarok niya ang kalaliman ng Ama at dooy matanggap niya. Matwid nga pala siya, pangungusap niya ay totoo, walang pagkabula sa mga anak niyang tapat at di talusira. O tao, mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, yaon ang patotoo. Marami ang naglilingkod, marami pa ang maglilingkod. Subalit kilalang lahat ng Ama, ang sa Kanya'y sa Kanya at ang hindi sa Kanya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong ganap. Kaya't kung may pahalaga ang tao sa kanilang kaluluwa, mas mimithiin ang Ama'y kantahan at higit pa niyang ipagkakaloob ang higit nilang ninanasang bagay, sapagkat napatotohanan ng Ama ang mga bagay na yaong kanilang tinalikdan, pinahigit ay siyang masigit na makapagbibigay, kaya't isang araw naman pinasilay ang katuparan, di kailanman sila pinabayaan, siya'y nililingap nilang ganap. Sila'y lumilingap ngang ganap. Sa pamamagitan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, tao, tamuhinawa ninyo ito. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang paghahari, matigib kayong ganap. Ba't ganap?
ganap ninyong matanggap at maging maliwanag sa inyo ang lahat upang dumanak ng galak ang inyong kalooban at di dumanak ang inyong mata ng luha na di mapaknit sa hapis at bigati. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. O aking Ama, yamang natupad ng sinambitang sa iyo, tanging ikaw ang saksi ng narinig mo kung paano binigkas sa lupang ito ang mga nasa mong mithiing kamti nila upang may sabuhay mga salita mo. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Subukan po ninyong gawing marapat sa isip at damdamin nyo ang pagiging totoo sa kanyang espiritu. Kapag hindi nyo nabatid ang dapat nyong gawin sa isang araw, sabihin nyo walang Diyos. Tumigil na po kayong manalangin. Ngunit, nang dahil siya'y buhay at ang espiritu niya'y buhay, sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin at magpakatutok kang malalim. Huwag man ngayon at di man ngayon, hintayin mo. Siguradong kanyang tutuparin. Buhay ba ang Ama? Sapagkat maliwanag ang wika niya, ang lahat ng nasa ko'y makabubuti at ang nakapakabuti ang siyang nais kong ibigay kanino man. Kaya't kung batid niyang nakabubuti sa lahat, hindi niya ito'y pagkakait kailanman. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba ang salita ng Ama? Tumpak po ba ang salita niya? Sapagkat mula noon nagwika na siya. Ang wika nga niya sa pamamagitan ng bibig ni Isayas na kanyang sinambit at nailahad sa lupa ay ito. Aking ibubuhos ang saganang tubig sa tuyong lupain. Sa uhaw na lupa ay maraming batis ang padadaluyin. Aking espiritu'y ibubuhos ko sa iyong mga supling at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, Hari at tagapagligtas ng Israel, ako ang simula at siya ring wakas. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang wika pa niya, magtiwala kayong lagi kay Yahweh pagkat siyang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lunsod mang matatag ay binabagsak. Buhay po ba ang Ama? Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Yahweh, sinusunod ka at inaasahan, ikaw ang lahat sa aming buhay. At siyaon ang pawang katotohanan, kaya't kung tuwir ang nanamnamin at pagtitiwalaan ng mga aral, titibay ang dibdib mo, tatatag kalooban, tatapang ang isipan, batay kakamtan, ngunit maho hulagpusan. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Katulad ng bagyo. Gaano man ang sabihin ng tao kapag di niya pinatupad, hindi magaganap. Ngunit ang tao kapag binalita at nabalitaan, nangangatog na ang tuhod.
Ngunit wika ng Ama, mga tugkaanak sa takot mo sa iyong kasalanan, huwag sa bagyo, lindol at baha. Sapagkat kung ika'y tapat sa akin, lahat na ya'y sa iyo'y ililisya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, yaon din ang sa buhay nyo. Ililisya kayo sa uno, sa lindol, sa baha. Baha ng puso nyo sa pagluha, baha ng mata nyo sa pagluha, lindol na yayugyog ang inyong kalooban, at nawawala ng pangunawa ang isipan. Kaya't di dadanas ng baha ang inyong pigati sa puso. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Dumaratal ang isipan na kung misa'y litoy yan, subalit kung pangingibabawit ama inyong kakamtan, lilinisin niyang tuwiran, mahuhugasan ng anuman, mangingibabaw ang liwanag, salita niya'y kakamtan. Doon sa inyo'y mananahan, ikikintal sa isipan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Naranasan niyo na po ba ang kanyang kabutihan? Naramdaman niyo na po ba ang pagkupkup niya sa inyo? Naranasan niyo na po ba ang pagtawid niya sa inyo? Nakita niyo na po ba kung paano siya kumilos sa buhay niyo? Kung magkagayon, patatagin niyo na po ang pananalig ninyo. Buhay bang Ama? Sapagkat siya na ang nagsabing, ang nagkaloob ng kabiguan, siya rin ang magkakaloob ng tagumpay. Nasa banal na aklat siyaan, kaya't kung inyong mawawari-wari, matatanto at malilimi, puso ninyo'y tatanggap ng maliwanag na galak. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Halaman mo mang hinihintay magbungayaan, maiinip ka't mababagot habang di mo pa nasisilayan. Subalit kapag nakita mo nang sumibol ang bunga niya, may galak at ngiti ka na sa labi mo at nasasambit, malapit na akong mag-ani. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, magtanim kayo ng magtanim, nang marami kayong anihin. Gumawa kayo ng mabuti, nang ganti sa inyo'y mabuti rin. Sapagkat ang Ama ang gumaganti at nagpapala sa mga anak niyang kaibuti, sapagkat di nalilingid nalilihim kailanman mga gawang kabutihan. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Nadama niyo po ba siya? Nakakadama ba kayo? Pagpatuloy niyong pandamang yaan at huwag niyong loloobing mamatay nang patuloy kayong umasa sa Kanya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. May imposible ba sa gagawin ng Ama? Kaya't kung matatag matibay ang lahat, puso nila'y tatanggap ng galak. Isipan ninyo'y tunay na liliwanag, pangunawa sa inyo'y sisibol, lalawak ang pangunawa. Yaon ang pawang katotohanan, taong aking mga mahal, kaya't sa aking tinuturan ganap kayong magnilay. Kung ganang pagkatao'y di mawawari ito, ngunit may espiritu na makakaunawa at magpapaunawa sa inyo,
Kaya't ang nais at layo ng Ama, iyangkop nyo sa sarili nyong pagkatao Espiritu niya nang mapatutuhanan niyang buhay siya sa tuwina. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Pinababayaan ka ba? Ang tao nga naman walang magawa Kawawa naman ang mga taong gayon Asan ba'y tagapag-alaga mo, hirap na sa'yo? Hindi pinagdaramdamang ganon. Kinatutuwa pa. Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, ang tao dito sa mundo'y ganyan. O sige, pagpalain kayong kambal. Tingnan niyo po ang buhay, Gumawa ka ng mabuti, may masasabi. Gumawa ka ng masama, may pintas. Doon ka na sa mabuti. Gumawa ka man ng mabuti at mapintasan ka at may masabi, ang Diyos naman ang matutuwa. Kesa naman doon sa gumawa ka ng masama, napintasan ka at may nasabi sa'yo, tinakwil ka pa ng Ama. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Ang tao'y magaling lamang magsalita. Ngunit ang totoo nun, ipagawa mo sa kanila yung pinipintas nila sa'yo. Ikaw na pinipintasan at pinaparatangan, gawin nila kaya? Kaya baga? Ang tao'y kaya lamang malakas magsalita, malakas ang loob magsabi kung may kakayahan. Subukan ang ginagawa ng mga mahihirap na nagpapakatibay sa pananalig, pananampalataya at pagsusumakit na maglingkod. Kung makaya. Kaya ang Ama, hindi sa gawa tumititig, sa kalooban. Maraming tao magaling magsalita, magaling mangusap, ngunit hindi totoo sa puso.
Kaya kung kayo'y makatagpo ng tapat at totoo, masyahan kayo't matuwa. Pasalamatan nyo amang dakila, sapagkat Espiritu niya ang siyang taglay ng inyong kapwa. Ang tao sa konti lamang nasisilaw. Huwag kayong masilaw sa kaunti. Magnasa kayo sa maraming kamtin nyo, magpakatotoo kayo. Sapagkat ang wika ng Ama, kapag napagkatiwalaan ka sa kaunti, mapagtitiwalaan ka sa malaki. Ang tao, kaunti pa lang ang taglay na kapangyarihan, mayabang na. Paano pa kung mapalakit, lumabi sa ulo? Lalamunin na ang kapwa-tao. Kaya hindi maibigay-bigay ng Ama ang todo-todong kapangyarihan, baka higitan pa siya. Yaon ang wika niya, mga mahal na anak niya. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ganang kuntsing na katalinuhay di masasambit ito. Ganang pagkataong talino hindi mawiwika ito. Ganang kuntsing na duwag at di magagawa. Hindi niya ito sasambitin sa harapan. Ngunit ganang di nyo nasilayan. Tinuran ko ang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, masarap ang buklod-buklod sa tunay na pag-ibig. Ang sama-samang matapat ang damdamin. Ang magkakaisa sa malinis na isip at nagkagawa-gawa ng mabuti pawa. Sapagkat ang mabubuting gawa dito sa lupa, Ama ang magbabadya ng tunay na gantimpala. Nekkarameneyahanam, buhay na walang hanggan, pangakong mainam, sa mga makatotohanan tatanggaping tuwiran. Doon sa kabilang buhay muling mabubuhay, tatahang mainam di na mawawalay. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Nawa ay huwag maging marumi ang isip nyo. Ngunit hindi po mawala-wala ito. Pag hindi ko po binigkas, ako ang hindi makakali. Sapagkat ito po ay dinaratal sa akin. Gumawa kayo sa kapwa nyo na walang inaasam kahit ano. Kundi ang asamin nyo'y amang sa inyo'y gumanting totoo. Huwag niyong susuhulan ang may kakayahan at may kayamanan dahil inyong inaasahan kung kayo ay magipit at magkakasoy, siya ang kaligtasan. Kung tunay kayong nasa kabutihan at mabuti inyong gagawin, di nyo kailangan ng sinumang mataas na antas at kapangyarihan sa kalupaan, sapagkat kung kilala nyo'y amang tuwirang sa inyo'y bumuhay, siyang sa inyo'y mag-uusad, magsasadsyad habang kayo'y nabubuhay. Katotohanan ang aking tinuturan, sapagkat ang Amay walang maliwang magagawa. Ang magagawa ng tao'y higit niyang magagawa. Subalit ang gagawin ng tao'y panghihinaan at magsasawa. Ngunit siya kailanpaman sa buong buhay ng sinuman, di ka pagsasawaan at di ka lalayuan, maging tapat ka lamang. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Maligaya na po ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
Marami ang dumudulog, marami ang idinudulog. Subalit napakabuti ng Ama kailan may di kanya ipapahamak. Sapagkat ang tao hindi naman totoo, hindi lahat ay tapat na dumudulog sa iyo. Kaya ikaw na dinudulugan, kapag nakipagtotoo ka sa Kanya, di ka bibigkas ng makapagpapahamak sa bawat isa. At kapag ikaw ay napasama, ay hindi ka lulusot, sapagkat aaminin mo ang pagkakamali kung totoo ka sa Ama. Ngunit naman kung hindi, at sadyang wala kang ginawa, patuloy ka pa rin ikay isinasama sa hindi nila totoong gawa. Bayaan mo na yaon. Alang-alang sa marami mong kapwa, tanggapin mo na lamang. Kung tunay kang magliligtas at tagapagligtas ng kapwa mo, ang Ama naman ang magliligtas sa iyo. Subalit hindi. Ang katwiran ng iba, pinahamak mo ko, papahamak din kita. Siniraan mo ko, sisiraan din kita. Kailan magkakaisa at magkakasundo ang tao? Pagkatapos sasabihin ng mga tao yung kilala ang Ama. Makakakilala ka ba't nakikilala mo ang ganitong Ama? Na totoong mabuti, di gayon ang gawa niya. Sapagkat ang tunay na Ama at Ama ng lahat, banal at lahat ay mabuti ang nasa niya. Kaya, ang nais ng kabutihan, ang may pagnanasa ng kabutihan, hindi magtuturan ng ikapapahamak ng sinuman, kundi sasambitin ng tama at marapat ang taong mapaggawa ng salita, Ama ang bahala. Yaon ang pawang katotohanan, sapagkat hindi magkakabula ang salita sa banal na aklat. Ang wikay ito, may takda ang lahat, kasalanan ng tao sa lupa, hahatulan ng Amang dakila. Kaya taon man ang binilang na nakaligtas ka, sa Ama'y di ka makaligta. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Lagi niyong tatandaan ang istorya ni Job, ang istorya ni Jonas, ang istorya ni Moises, istorya ni Abraham, istorya ni David. Pandak, hindi makapangyarihan at walang kakayahan. Mayroong mas makapangyarihan sa kanya't hari ng lahat. Subalit, sa Ama, nagmula ang kanyang kakayahan. Yaw ng pawang katotohanan. Kaya't masigit ang magagawa ng Ama kaysa sa pinangahawakan mo, taong naririto sa lupang ito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Panghawakan niyong magagawa ng Ama sa buhay niyo at pakikita niya kung paano siya kikilos at tutupad sa bawat isang anak nito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kay inang magtungo sa isang dako, kung patag ang damdamin mo at lapat sa damdamin ng kapwa mo. Subalit kung alingas-ngas ang puso mo at di patag ang damdamit kalooban mo, para kang sinisilihan at para kang gustong lumipad. Kaya't ang wika ng Ama, maging patag kayo sa lahat. Kapag gayon ang naramdaman nyo, may pag-ibig kayong totoo. Kapag gayon ang inisip nyo, totoo kayo sa akin, anak ko. Yaw ng pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, kaya't ang layon at nasa sa inyo ay mabuhay ang katotohanan. Sa isip,
sa salita at sa gawa. Yaon ang pawang katotohanan, ang tapat sa Ama, mimithiin ng lahat ay matanggap at tatanggapin naman siya ng lahat. Yaon ang katotohanan at nais niyang mapasilay ang magmahalan kayong kanyang mga anak. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. O aking Ama, na Ama ng lahat, at tuwirang Ama ng sanlibutan at kaharian, kung tunay ngang liwanag ang nasa katauhan, tumpak at tama ang iyong tinuran, magkakaroon ng unawa at ang kanyang pandamay, mainam na tatanggapin, yaong sayo'y kalooban, di kalooban bilang tao lamang. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Parang buhok lang yan eh. Ngayon, sa talino ng tao, na binahagi ng Ama upang maraming maging hanap buhay ang tao. Pati buhok na straight na. Ano? Pati buhok nagagawa ng lahat ng kaparaanan. Pati ilong lahat. Bibig lahat. Nagagawa ng retoke. Ano? Pero alam niyo po ba, nung isinilang ka sa mundong ito, kung anong hugis at anyo mo, yaon ang nakatalat, nakatatak na sa Ama. Kaya't kung sino ka at anong uring pagkatao, siyang nakababatid, nakasusuri sa'yo. Kaya't ang ipasuri nyo'y damdamin at isipan nyo. Gawin niyong marapat na siya ang sa inyo'y maging ganap. Kung ano ang sa inyo'y alay, siya rin namang kanyang nasisilayan. Kaya kayo'y maging ganap na tuwiran. Ano ang malay mo kung kailan babawiin ang buhay na sa iyo ay pahiram? Kaya't ang nasa ng Ama'y maging marapat kayo sa kanyang pananaw. At tuwirang damhin ninyo sa inyong kalooban ang tuwirang kanyang pagmamahal na di kailan may lilipas at di mamamatay kailan pa man. Nang isilang ka sa mundong ito, walang saplot ka ni ano, subalit nang ikaw ay sinilang, nagdamit ka na. Dinamitan ka ng magulang, nalagyan ka ng saplot, lahat ng bagay sa iyo'y ibinigay. Kung may kakayahan, lahat sa iyo'y mainam na gamit ang dinarata. Kung mahirap, pinaghingit, pinanghiram ka lamang. Subalit kung di ka nalulumbay, Ama sa iyo'y magbibigay ng tama't marapat na kasiyahan. Hiraman ng buhay nyo, sinidlan kayo ng talino, upang magawad nyong mabuti sa buhay nyo. Kaya't ang nasa't layo ng Ama'y maging marapat sa tuwina, gawin nyong siyang manguna sa buhay nyo. Tumpak marapat ang sa inyo'y gagawin at yahain. Malulugot siya ng tuwiran. Inyong mararamdaman. Kung nakaaliw kayo'y aaliwin din naman kayo. Kung nagpasakit kayo'y magpapasakit din ay ang Ama. Kaya't kung paano nyo nagawa sa kapwa nyo'y di magantihan man kayo, Amang sa inyo ay gaganti na marapat sa buhay nyo. O taong mga minamahal ko, magnilay at magbulay kayo. Magtindig kayo ng matibay na buhay sa lupang ito. Yaon ay magmumula sa malamang dakila.
matatag at matapat na gawin niyong ganap, sa puso niyo ay tanggapin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang dulot, ang kanyang hinahayag, ang kanyang inuulat, ang kanyang sa inyo'y inaaral upang matutunan. May sa buhay na ganap, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Wika nga, damumang naturingan kung misa'y magagamit pa rin sa mabutiyaan. Kaya kung minsan, kung nandahil sa kasalanan ng kapwa mo, naging mabuti naman para sa iba, patatawarin pa rin siya ng Ama. Subalit, ang wag gagawin ng tao, ang patuloy na tingnan at masdan ang sariling mabuti, sapagkat ang nagmamabuti sa sarili, kasuklam-suklam sa pananaw ng Ama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Salamat. Sabi nga po sa balita, super typhoon. Ang sabi ko nga po, Ama, ilisya mo naman. Huwag mo pong itulot kahit saang bansa na ito'y tumama. Patamayin mo na lang kung saan walang mapipinsala. At purihin, purihin, purihin ang Ama. Gayon din ang tinek sa akin ni kapatid na Puliway. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang sabi ko, ang nagmimithi ng maganda, maganda kakamtan niya. Ang nagmimithi ng mabuti, mabuti kakamtan niya. Kung bukal sa puso niya, malulugod ang Ama sa kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, sa inyong lahat, minithi ba ninyong manalangin? Para sa inyong sarili o para sa inyong kapwa? Kumisan, tanggapin ninyo. Ano man ang taglay ninyo, ano man ang para sa inyo, pagpapakababay gawin nyo. Huwag nyo ipagmagaling ang inyong nasa inyo, kundi pakita nyo pa rin. Dahil kayo tao, may Diyos na kataas-taasan, masigit na siyang maging mataas, ibaba mo sarili mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa Kanya, doon ang kapurihan, doon ang karangalan. Kaya't siya, sa Kanya mo, ilagak ang pasasalamat at parangal. Buhay ba ang Ama? Kaya't anuman ang taglay mo, hindi mahalaga yun. Ang pinakamahalaga, ang Ama matuwa sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Nekarameneyahanang, nekarameneyahanang, nekarameneyahanang. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong? Magtaas nga po ng kamay yung hindi na nalungkot. Yung hindi marunong malungkot. Sige nga po. Taas nyo nga po ang kamay ninyo na hindi kayo nalulungkot. Wala yata ang taong hindi nalungkot, ano?
Kahit gaano pa karami ang nasa sayo'y malulungkot ka rin. Subalit, alam nyo po ba ang tunay na dapat ninyong maramdamang ikinalulungkot nyo? Yung makita nyo yung kapwa nyo nagkakasala. Totoo po. Walang kasinungalingan at walang pagpapalalo, pagpapayabang. Dapat ang makita ninyo ang kapwa nyo'y patuloy na gumagawa ng kasalanan at nagkakamali, nagkakasala sa mundong ito. Siyang ikalungkot nyo. At ang pagkakasala at pagkakamali ng sarili nyo. Subalit yung mahirap ang buhay nyo, yung kulang kayo't salat sa yaman sa mundo, yung hindi kayo pinakikinggan ng kapwa nyo, yung hindi kayo ginugusto ng kapwa nyo, yung hindi kayo minamahal ng kapwa nyo, yung hindi kayo pinagbigyan ng kapwa nyo, huwag nyo ikalungkot kung ang Ama ang nasa puso nyo, kung ang Ama nasa isip nyo, sapagkat ang pinakamahirap, yung mapahamak ang iyong kaluluwa. Buhay ba ang Ama? Kaya't ano ang nakatala sa banal na aklat? Maliwanag ang nakatala. Ang tunay na matalino, ang pinaghahandaan niya, minimiting niya, ay ang maligtas ang kaluluwa niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya doon, dahil sa iyong talino, gagawin mo ang dapat at marapat mong dapat gawin para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Huwag lamang sa kaligtasan ng gutom ng tiyan. Huwag lamang sa kaligtasan ng karamdaman na pisikal. Huwag lamang sa kaligtasan ng iyong kagandahan na patuloy mong pinangangalagaan, baka pumangit ka. Huwag lamang sa kagandahan ng iyong balat na baka umitim ka, kumulubot na, kundi nang dahil sa iyong kaligtasan ng kaluluwa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sige po. Tingnan nyo nga siya, kahit matanda na, nababakas pa rin sa kanya yung nung bata ito ay siya, kahit wala silang lipstick, kahit walang ayos, kahit matanda na, kahit kulubot, nababakas ang itsura nila nung sila'y kabataan, makinis ang balat at maputi. At maganda. Ngayon, maganda pa rin. Buhay ba ang Ama? Lalo na, nagaganda sa pananaw ng Ama kung maganda rin ang kalooban. Kumusta ka na, anak? Kumusta ka na? Laban. Gusto mo na bang lumakad? Ha? Nalalambot ka pa ba? Ha? Tingnan mo, duling ka pa. Naduduling ka pa ba? Duling ka ba? Titig doon. Dito. Dito. Huwag mo ibaling ang ulo mo, mata lang. Yan. Titig sa harap. Di ka naman duling, ha? Po. Naduling pa ba siya? Ha? Kung paano hindi ka naduling, manalig kang ikay gagaling. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sana po, nawa po, kayong mga ganito na ang edad. Labis-labis niyo nang madama ang Ama. Makilala siya sa hiwagang gawa niya. Ano po? Hindi sapat yung marunong kayo manalangin. Hindi sapat yung dasal ng dasal. Rosaryo ng rosaryo. Ano po dapat? Sa puso nyo ay damang-dama ang Panginoon. Kaya't hindi na kayo magmumura. Hindi na kayo, ano po? Hindi na kayo pang matamis lang po yata yung mura sa matatanda, no?
Parang correct. Minsan po may narinigan akong bata. Nagmura. Saan mo ka ako narinig yan? Sa lolo ko. Ay, ganun ba ka ako katinding magmura ang lolo mo? Oo, eka. Ganun ba tinuturo sa'yo? Oo, kaya. Kabait ng mga bata. Kaya po kayo, sasabihin. Huwag mo sasabihin, huwag mo sasabihin. Pag may nagtanong, sabi sa akin, huwag ko daw sasabihin, huwag ko sasabihin. Parang loro, ang minamahal. Kayo po, masaya ba kayo ngayon? Masaya ka ba? Masaya. Masaya ang buhay ng tao kung araw-araw ay Pasko. Sa palagay nyo'y totoo, Diyos Ama ng buhay ninyo, pagkat Siya ang ligaya, Siya ang sa inyo'y nagbibigay, nagdaratal ng mainam, magtatawid kanino man kay saya ng buhay ng tao. Kapag ang puso nyo'y maligaya, ano man ang sa inyo'y dinadala, walang bigat na pinapasa ninyo, alalahanin ninyong totoo, may pamatok kayo, Jesucristong Mesiyas ninyo. Emmanuel ang tawag nitong araw ng Paskong pagdiriwang, tanda ng isinilang ang katugunan ng lahat upang tao'y makamtan kaligtasang mainam, kaluluwa't katawan, niligtas hinandugan ng tapat, nawagas na pagmamahal, dugo at laman ng nyalay, upang sa inyo'y